Good afternoon guys, ito nga pala. So, dumating na yung bago nating tent. So, ito, i-review natin. Tapos, tingnan natin kung anong klaseng tent siya. Kung okay ba siya. So, ito nga pala is nakuha ko ng sale from Shopee. So, syempre, using the Shopee voucher. Then, syempre, may deduction din sa mismong price seller. Yan. So, this is Nature Hike na brand. So, this is for 2-person tent. Yan. So maliit lang siya, compact lang siya. Unlike do sa una kong tent, medyo mas malaki, medyo mas mabigat. So ito naman, although nabuksan ko na siya, so nag-unboxing tayo. So okay naman yung mga kasama niya accessories. Alloy na rin yung mga holes niya. Maganda rin yung pegs niya. Tapos yung inner tent niya is mesh. Tapos so ayan, so pansin nyo, dala ko pa yung from last time kasi na ginamit natin to is dun sa RJ Farm. So hindi ko na siya na-videohan kasi medyo hindi maganda yung location natin dun. So tsaka hindi rin maganda yung pwesto. So hindi rin masyadong maayos yung gawa natin video dun. So ayan, tingnan natin kung ano yung laman. So, first of all, tanggalin natin muna ito sa bag niya. So, yung bag niya, maganda. So, I think same din siya nung mismong fly sheet niya o rain cover. Yan. So, may silver siya sa loob. So, waterproof na rin yung bag niya. Yan. Tapos dito naman, makikita nyo yung mga kung ano yung accessories na kasama niya. Yan. So, meron siyang stakes, meron siyang guidelines, poles, yung inner tent canopy, from bag. So ayun lang yan. Tapos nandito na rin yung ano, yung instruction niya kung paano buuin, so manual niya. So ito madali lang naman. Parang usual na dome tent lang din lang siya. May extra pole lang siya kasi iba yung design niya. Yan. Tapos ang maganda pa, yan. Pag tinak mo kasi siya ulit, meron siyang kasama quick release na ano, na parang rope. Yan. So maganda siya pag sakaling itatago niyo na siya. So hindi ka mahihirapan. Tapos ayun. So may sariling bag yung mismong pole niya. So dito bali meron tayong 4 sets ng pole. So yung dalawang set is yung mismong structural niya. Then yung 2 set ay yung parang pinaka-canopy niya. So siya yung mag-hold. So hindi siya katulad ng mga dome tent natin sa market ngayon na diretso lang. Dalawang set lang ng poles. So ito meron siyang ano, para medyo magiging mas malawak o mas malapad siyang tingnan. Tapos another bag. So nandito naman yung kanyang pegs o stick. So aluminum na rin siya. Yan. Tapos nandito na rin yung kanyang guidelines. So yan. So meron siyang 4 na guidelines din. Yan. Tapos na yung sabi ko, ito yung inner tent. So ano siya, full mesh sa taas. So try na natin i-set up. Okay, set up na natin yung tent. So dapat ground sheet na manipis yung dala natin, pero try natin to. Itong parang foil. Yan. So medyo manipis lang siya. Pero I think mas maganda to sa mga ibang ground sheet. So tatry ko lang to na gamitin kung maayos ba. Malaki siya. So from Shopee din lang. So post ko na rin lang dyan kung magkano ko siya nakuha. Murang-mura lang to. So mukhang kasing presyo lang siya ng mga ordinaryong ground sheet. Medyo yung iba nga mas mahal pa. So ayan po yung poles niya. So sabi ko sa inyo, dalawang set. Isang itong mas marami o mas mahaba tingnan. Ito yung structural niya. So siya yung magpo-form ng mismong dome tent. Tapos ito
parang support parang sa canopy niya. Tapos so para makita nyo, ito yung inner tent. So full mesh yung ibabaw niya. Tapos yung ilalim niya, hindi na siya katulad ng sa Decathlon. Yung sa Decathlon kasi medyo mabigat yun kasi nga ang gamit nila yung parang sako yung ilalim. Kalimutan ko yung term nila dun eh. Pero ito maganda na. Waterproof na rin yan. Tapos tub type siya. So, ang color coded naman siya, black at saka red. Yan. So, ito yung pinakamahaba. Ito yung mag-hold sa shape ng nasa. Yan. So, ito full hook lang. So, wala na siyang kalang slide dun sa loob ng inner tent. So pagka buo nyo nung mga pole, so pasok sila siya dun sa mismong holder niya, may butas sa dito sa kanto. Tapos i-hook nyo lang. So ayan. So full mesh siya. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo, tub type siya. So ayan, nakaangat yung dito sa ilalim niya, naka sa ground niya. Tapos yung mismong top niya is mesh, full mesh. Ayan. So ito kung mapapansin nyo, 2% lang to, kaya mas makaipot siya sa side na to. Kumpara dito, yan, mas malapad. So ito, available din siya sa size na mas malaki dito. So pang 3 to 4 person na tent. So kinuha ko lang is for 2 person na tent. Yan. Kasi nga itong silver na to ang naging ground sheet natin. Yan. So dito kaya ko siya pinalabisan dito kasi nga since double yung ano natin, yung door natin, dito ilalagay yung mga gamit natin. So kung sakali man na umulan, yan. So hindi siya exposed din sa ground. Yan. Tapos kung papansin nyo, meron siyang extra dito. Ayan yung magsisilbi din. Ito yung pagkakabitan natin ng isang set ng poles. Yan yung mas maigsi. So siya yung mag-hold ng form na ganyan. So kaya pagdating sa loob, mas malawak siya compare sa ordinary natin na dome tent sa market. Ayun yung maganda dito. So ito yon. So ito yung ano yan. So kulay red lang siya. So siya yung sa taas. So ito lang gagawin doon. Papasok lang siya dito. Okay, pakasok. Yan. So ayan, kung mapapansin nyo, yan, may parang cross na siya. Parang crossbar. Yan. So yun yung sinasabi ko sa inyo na magpapalawak dun sa loob ng ating tent. Yan. So kung i-compare natin siya dun sa ibang dome tent, mas malawak to sa loob. Kasi nga, nakadagdag ng space yung form na to. Yan. Instead kasi na diretso na from top, pababa na siyang ganito. So ito, katulad yan. Ganyan yung ordinary tent. So wala tong space na to. So yan. Ayun yung nakapagpalawak sa kanya. So yan, kung papansinin nyo, mas malapad na siyang tingnan. Yan. Okay, so kapit na natin ngayon yung kanya rain cover.
So yan, kung mapapansin nyo, sabi ko nga same nung tela nung bag niya. Yan, yung may silver siya. So ito yung waterproofing niya. Yan. Tapos yan, syempre, meron siyang seam tape. Yan. Yan yung seam tape. Ano kung nakikita niyo yan. So yung sa pinagtahian niya, may para siyang tape na nakalagay. So siya yung nagsisil nung nung mga tahi. Para hindi siya pasukin ng tubig kasi sakali manguulan. Dinalik mo dito yung dalawa? Yes. Okay, so ayan na yung tsura niya. Ayan. So mas malaki siyang tingnan. Although rated lang siya as 2% tent. Ayan. Mas malaki siyang tingnan kumpara sa ibang 2% tent na natin. Ayan. So ayan yung pinaka vent niya. 4 yan. So, kung sakali man nauulan, yan, pwede mo siyang i-close. So, meron siyang velcro. Pasok mo lang siya. Then, seal nyo lang yung velcro. So, kung sakaling uulan, ganyan yung setup niya. Pero kung hindi naman, para magkaroon ng air circulation doon sa loob ng tent, yan. So, open nyo lang siya. So, ito medyo matigas na, may matigas siya na part dito. Kaya natutukuran niya ng maayos. Tapos sabi ko nga yan, double yung niya, yung bukasan niya, pinaka door niya. Yan, naka-velcro din siya. Yan. So either way, kung saan nyo gustong facing yung tent, meron kayong part para sa lagayan ng mga gamit nyo. So katulad dito, since facing tayo sa dagat, yung likuran, dyan natin lalagay yung mga gamit natin. So ito yung maganda sa tent na to. Merong space para sa likod para paglagyan natin iba nating gamit. Hindi siya nakatambak lang sa, di ba, sa harapan natin. Katulad nung tadpole tent natin, ayun, medyo talagang pang-akyatan sa bundok yun. Kaya wala masyadong space doon. So ang pinaka-space lang is yung vestibule niya doon sa harapan. So kaya doon nakatambak na ng gamit. So ito naman, since dome tent siya, tapos meron nga siyang additional canopy dito sa may bandang likod. Yan. May paglalagyan tayong mga gamit. So siya, medyo mahangin ngayon. Okay naman yung tent. Kayang-kaya naman. So pwede siyang ilukot lang o pwede mo siyang gamitan ng kung may extra pole kayo, yung para sa mga tarp, yan, pwede nyo siyang itukod dito. O kaya kung mayroon kayong yung trekking cane, yan, pwede nyo gamitin dito. So sabit lang na ganito, ganyan yung itsura niyan. So may para kayong bubong sa harapan ng ng tent niyo. So kahit wala kayong dalang tarp na pang cover sa buong tent, yan, okay pa rin siya. May space pa rin kayo, so makakano pa rin siya. Makaka-cover pa rin kayo sa ambon o mahinang ulan. At advisable kung medyo malakas na yung ulan. Pero syempre, sa parte dito, yung angge o yung ulan, papasok pa rin siya. Tapos pwede nyo rin ilukot.
So, i-roll. Tapos ayan. Yan. Ganito yung tsura niya sa loob. So yan, ang door natin. So malaki yung opening niya. Yan. Tapos ito, pwede nyo siyang ilagay dito sa may parang pocket niya. May pocket siya dito. Yan. So ayan yung ano niya, loob niya. So malawak. So, bali yan yung mga gamit namin. Yan. So, lahat ng gamit na yan, kasya yun dun sa tent mismo sa loob. O yun dun sa marang pinaka parang vestibule niya. Yan. Mapera lang dun sa lamesa, syempre. Yung lamesa sa labas. Yan. Pero ayun, so far naman, maganda naman yung ano niya. Palamig naman sa loob kasi full mesh yung inner tent niya. So pasok ang hangin. Tapos dito kung mapapansin nyo, yan, so malaki yung ano, yan, so may ano siya dyan, yan. So maganda yung air circulation niya. So ganyan siya. So malaki siyang tingnan sa labas. Although pang 2% tent lang yung ano niya, rating niya. Tapos for the size naman, so yan. So yung asawa ko, yan. So ganyan kalaki yung tent. Yan. Kaya mga humiga pa. Yan. So malaki pa yung space niya, nasa 5'3". 5'3" yung asawa ko o 5'4". Yan. So mahaba siya talaga. Tapos kung payat naman kayo, yan. So kaya tatlo. Pero syempre rated siya sa 2% tent lang siya. Para hindi ka naman ganun kasiksikan. So sabi ko nga sa inyo, nagkasya lahat ng gamit namin. So sa sides dito, nilagay pa namin yung ibang gamit dito. Ayan. So ayan, magpapack up na kami since tapos na. Uwian na kami ngayon. Ayan. So ayan yung ating nature hike tent.